Ang video na to ay patungkol sa isang skill na pwede mong matutunan para ikaw ay maging flexible at makatrabaho mo at ang kahit na sino at anong industry as a virtual assistant bookkeeper or at tinatawag na VA bookkeeper. Hi, kung ngayon lang pala tayo nagkita, ako nga pala si Kyle. May 4 years akong experience sa pagiging VA bookkeeper. Tapusin mo tong episode na to kasi pag-uusapan natin dito ang isang skill na pwede mong matutunan para ikaw ay maging flexible at hindi ka mahirapang mag-adapt sa mga kliyenteng makakatrabaho mo in the future. Alright, simulan na natin. Bago yan, magkikwento muna ako. Marami na akong na-encounter o marami na akong mga nakatrabahong industry sa aking pagiging VA bookkeeper. Especially to mention sa US clients ko, nakatrabaho ko na primarily real estate, construction, tourism, education, etc. property management. Ito naman sa Pilipinas, may mga various industries na rin ako mga nakatrabaho. Printing, gadgets, and etc. Now, sa lahat ng mga naging kliyente ko, may isang kwento at commonality ang mga processes ko sa kanila. At for some reason, ay hindi ko namamalayang nagiging flexible na pala ako sa halos lahat ng mga industry o halos lahat ng mga kliyente yung nakakatrabaho ko at naiintindihan ko sila at nakaka-adapt agad ako at napoprovide ko agad yung mga problemang kailangang solusyonan sa mga negosyo nila. Nung ako estudyante pa lamang, especially kung ikaw ay BSA o accountancy student ka or accountancy business management kung senior high school ka, malaki chance nagkaroon ka na ng exam, nagkaroon ka na ng learnings patungkol sa accounting. And usually naman, tayo ay na-train na magkaroon ng accounting cycle, mag-solve ng mga problema, o magkaroon ng accounting and bookkeeping processes sa iba't ibang klaseng business. Diba? Naalala nyo pa, yung senior high school tayo? Service concern, yung mga business na services yung nire-render yung ating mga ginagawa ng accounting cycle. Nung tayo na may naging grade 12, naging karoon na ng FABM2, which is merchandising concern na. Nagkaroon na ng inventory, nagkaroon ng trading. At nung college, hindi ko alam kung anong klaseng accounting yung pinag-aralan nyo kasi hindi na ako nag-proceed ng accountancy nung ako college. Ngayon kasi Bachelor of Science in Entrepreneurship na ang course ko. And natitry na tayo pala dati pa lang. Na-realize ko, natitry na pala tayo dati na masanay na maging flexible sa kahit na anong business models ng ating mga kliyente kasi doon tayo natitrain sa mga exam, quizzes, accounting cycle, etc. Now, na-apply ko siya at napakalaking tulong nun as a VA bookkeeper sa akin na naging flexible ako to the extent na marami na akong mga nakatrabaho na industry, hindi ako nahirapang mag-adapt. At yun pala yung skill na hinuhon sa atin nung tayo pala yung nag-aaral sa school. Especially nung nag-aaral pa lang tayo ng fundamentals of accounting. At ang skill na yun na na-realize ko ay ang skill na to understand the business model. Tayo mga accounting, no? Marami naman tayong accountancy student. Hindi naman to be exact na naturo sa atin kung ano yung business model ng mga kumpanyang possible nating mga nakatrabaho. Na-mention lang sa atin na may iba't ibang business activities. May trading, may manufacturing, merchandising, service concern, etc. Maraming ganyan. At nabanggit sa atin yan. Pero doon pala sa skill na yon ay tinuturuan din pala tayo subconsciously na maintindihan na ang realidad ng buhay, ang realidad ng mundo ng accounting, mundo ng bookkeeping is all about understanding how the business works, ano yung processes nila, at ano yung standard process, at ano yung gagawin dapat para magkaroon ng perfect or magkaroon ng accurate books in any way, no, kahit na anong business man yan, based sa processes ng kumpanya. Eh, na-realize ko, napaka-importante ng skill na to, na kailangan natin to para maging flexible. Maraming mga naririnig tayong mga istoryahe, naririnig ng mga advice sa mga nagtatayo ng mga courses patungkol sa bookkeeping and accounting, na we should have a specific niche. Ako personally, kahit saan mo ko ibato, kaya kong gawan ng accounting books yan. Kaya ko gawin ng bookkeeping books yan. Because hindi ko inaral yung accounting lang ng isang industry. Because nung nagsisimula pa naman ako, wala akong experience. Hindi ko alam kung saan ako magfo-focus. At wala ding silbi kung magfo-focus ka sa isang industry na kahit isang industry, hindi mo man lang alam
kung ano yung standard books niyan. Kasi anong gumana sa buhay ko is naging flexible talaga ako. Kung ano yung client na binigay sa akin ng Diyos, yun yung inaatake ko, yun yung personal kong inaayos. At time goes by, yun pala yun. Yung skill na maintindihan at magets yung internal processes at magkaroon ka ng glimpse, magkaroon ka ng understanding para magawan mo sila ng perfect accounting or perfect accounting books na nakadesignate talaga for their business activity, manufacturing, service, or merchandising man yan. In any way, pag naintindihan mo yung business model na yon, ay, yun talaga yung, yun talaga yung pinakaugat, yun talaga yung pinaka-basis mo para magkaroon ka ng perfect books para sa kanila. Now, ito yung challenge ngayon. Papaano mo maintindihan at papaano mo magawa ng process o papaano mo madraft ng mabilis sa utak mo kung paano mo i-set up ang libro o books ng isang business kahit na bago pa lang kayo nagkakilala. Paano mo magets yung business model ng isang business na kahit nakakakilala nyo lang at kahit na bago pa lang kayo nagkakilala, kakamit nyo lang, onboarding or in any way may project kayo, paano mo magets agad yung business model para magkaroon sila ng tamang books sa kanilang business. Pag-usapan din natin yan dito sa episode na to. Alright, unang-una agad na kailangan mong malaman para magkaroon ka ng tamang pag-intindi sa mga business model nila is yung dapat palagi kang magtanong. Ask the right questions. Because yung questions na yon, yung mga katanungan na yon, kung marunong ka lang magtanong, you can extract the right information, the right context, the right business model, the right process, the right everything. Isang misconception, isang pagkalokohan at pagkakamaling gagawin mo as a VA bookkeeper or consultant in general na nag-aayos ng bookkeeping or accounting ng isang kumpanya is yung nagpe-present ka agad nang hindi mo naman alam kung ano yung context o ano yung business model ng kumpanya ang pagtatrabahuan mo. It's very important you ask questions. Wala yan silang pake sa presentation mo kasi magiging back to zero pa rin yan. Napagod lang kayo dalawa, nakinig lang siya ng mahabang oras sa'yo, nagsalita ka lang ng mahabang oras, iba naman pala yung process at kailangan, at iba naman pala yung specification ng business nila. Nag-present ka ng una, hindi naman pala kailangan kasi iba yung model or iba yung processes nila sa kanilang business. Kaya sayang sa oras. Sa simula, you just have to ask questions. Kailangan mong magkaroon ng attitude na kailangan magtanong ka lang para mas maintindihan mo at para mas manuot sa kaisip-isipan mo kung anong dapat solusyonan at ma-realize mo along the way na pagtatanong-tanungan mo ano talaga yung problema nila at paano mo yun aayusin. At hindi mo yan mapoprovide kung present ka lang ng present, putak ka lang ng putak. Magagawa mo lang yan kung ikaw ay palatanong. Alright? Now, what are the questions na kailangan mong i-extract from the business owners o sa client mo para magkaroon ka ng right context? Unang-una, syempre, magkakaroon ka na ng glimpse agad dyan kung tatanungin mo yung company name, company structure, kung sole proprietor, partnership, corporation, or etc. At especially yung business name mismo. No? Gather information ka muna sa basic information, contact info, email address, business, lahat. Gather mo muna information, yung basic, kung paano sila kontakin. Now, pangalawang kailangan mong tanungin sa kanila para maintindihan mo yung model nila is magtanong ka kaagad kung paano sila kumikita. Kung paano sila maningil, kung paano sila magbenta, at kung paano sila yung sales activity nila, kung paano sila nag-generate ng income. From there, malalaman mo na talaga, promise. Sa pangalawa pa lang yan na, malalaman mo na agad kung ano yung context ng business nila. Diba? Napakabilis. 2 tanong pa lang yun. Pangatlo, ano yung mga expenses o ano yung mga cost of goods sold ng business nila. Ano yung mga materials na ginagamit nila o ano yung ginagamit or binibili nilang gamit yung puhunan nila para makapag-deliver ng kanilang mga serbisyo. No? Kung sila ba ay trading, kung may inventory ba sila, kung service ba sila, kung manufacturing ba sila.
kailangan mong maintindihan kung anong mga klaseng cost of goods sold yun, kung anong klaseng mga materyales, anong klaseng service, subcon business ba sila, or construction ba sila na may inventory at nagkakaroon din ng, basta in any way, tanungin mo kung ano yung cost of goods sold nila, kung ano yung reason or ano yung mga cost na pinagagastusan nila para lang ma-deliver yung product. Alright? Now, ang pang-apat mong tatanungin yan kung papaano nila nire-record. Kung papaano nila tinatrack at kung papaano nila dinodocument yung mga sales, expenses, disbursement, purchases, etc. Kung anong mang business transaction yan, saan nila nilalagay, paano nila nilalagay, at ano yung workflow nun. From there, sa main 4, no, may maraming mga katanungan pa yun actually, pero sa main 4 na yon, maiintindihan mo na kung ano yung business model ng kaharap mo. Ano ang business nila at paano sila kumikita, paano sila gumagastos, at kung paano gumagalaw yung business nila at paano gumagana. Mas maintindihan, mas mapapractice mo pa yan na maintindihan yung mga context ng mga businesses o ng mga taong kaharap mo na may negosyo. Very important yan. Bakit ko ba sinishare to sa inyo? Because I am just expanding your mind. I am expanding yung mga pag-iisip natin. Kung tayo naman ay nasa accounting or bookkeeping na industry, hindi sapat na tayo empleyado lamang. Hindi sapat na nasa office ka lang, umuupo, nagre-record kung anong binibigay sa'yo, at naging proactive, naging ano lang tayo, naging stagnant lang tayo sa ating mga career. You know what? If you want to be valuable sa career mo at you want to grow, kailangan mo talagang mag-exert ng effort to understand the business itself for you to offer more. You can't give or you can't offer something to some, you can't offer unto something na hindi mo naiintindihan. Hindi mo nasusolve yung problem. Hindi ka nakapagbigay ng solution kung hindi mo naman alam kung may problema. At hindi mo malalaman kung may problema kung hindi mo alam kung paano siya gumagana. And I'm sharing this to you because I want you to grow. I want you to learn more. I want you na maging maging proactive ka sa iyong career as a VA bookkeeper or as a bookkeeper in general, because talagang you have a promising future. Pinaniniwalaan ko kasi tayong mga accounting VA bookkeeper, may mga task na napapalitan ng AI. Actually, sa totoo lang, ang dami ng task ng VA bookkeeper or bookkeeper in general na kayang-kaya ng palitan ng AI. Pero ano yung hindi mapapalitan ng AI? Ang hindi mapapalitan ng AI is yung pagkakaroon natin ng pag-intindi sa kwento ng isang negosyo. Pagkakaroon ng isang malasakit sa isang business na masolusyonan yung problema nila. And it's very unique sa isang tao na you care to a business para ma-improve ito at para mag-prosper ito. And ang AI hindi kaya magmalasakit yan. Ang AI hindi, it can be, no, pwede man nilang gawin yung mga basic tasks natin, pero the way we based on context, on facts, on documentation, and the way we compile the story of the business using the bookkeeping and accounting cycle, hindi mapapalitan ng AI yan. Kaya kahit na may AI ngayon, may mga accounting software na sobrang automated ngayon, it is still based accounting and fundamentals of accounting, which is galing pa rin sa atin yan ng mga tao, and we can offer more as long as we keep upskilling, we keep caring, and we keep improving sa ating career as a VA bookkeeper or bookkeeper in general. Kalaban kasi natin dito, kung magiging stagnant ka lang, kung tinatanggap mo na lang na hanggang dyan ka, kung tinatanggap mo na lang na wala ka nang ikaka-improve pa as a VA bookkeeper or bookkeeper. Or, ang kalaban kasi natin dito, kung papangunahan mo na hindi ka na magsisimula kasi alam mong marami ng VA bookkeeper ngayon at ikaw ay left behind, especially may AI na ngayon, hindi. Ang kalaban mo ngayon, kung hindi ka magsisimula, isa kang supot, wala kang kwenta kung takot ka. Kaya, magsimula ka na ngayon, kahit na mahirap, kahit na hindi promising, pero it will be worth it. Pagdasal mo, mag-execute ka, malalaman mo naman yan pag nag-execute ka kung para sa iyo ba o hindi. Pero, napakasupot mo kung sinabihan mo na yung sarili mo na hindi para sa iyo, hindi mo naman sinubukan. Kaya subukan mo na yan, at kung gusto mong may mag-encourage sa'yo, gusto mong alalayan ka sa journey mo as a VA bookkeeper, mag-join ka sa ating Discord community. Libre lang yon.
At kung gusto mong malaman anong personal kong kwento, kompletong kwento, kung paano ako naging VA bookkeeper, paano ako nagsimula, ano yung mga inaral ko, at paano ko nakuha yung aking unang client, mag-join ka sa Discord community kasi may access ka doon sa aking libreng ebook. Doon ko ibibigay yung access sa'yo. Alright? Maraming salamat sa panonood. Mahal na mahal kita, mahal na mahal ko kayo. God loves you, I love you, at bye muna sa ngayon at see you sa ating next episode.